Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, para sa isa na namang makabuluhang talakayan kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Isang karangalan po mga kabarangay ang makasama namin kayo linggo-linggo upang sabay-sabay tayong mag-aral at maghatid ng serbisyo. Dito lahat yan, Sa barangay tayo. Bago po ang lahat, nais po namin kayong pasalamatan dahil po ginawa po ninyo kaming top rating program ng GNN at hindi lang po yun, pati na rin po sa aming Facebook at YouTube channel ay sinusuportahan niyo po kami. Maraming salamat po. Yes, SK Mai, maraming salamat po mga kabarangay. Nakakataba naman ng puso at asahan ninyo pagbubutihan pa namin lalo ni SK Mai at ng buong staff and production crew ng Sa Barangay Tayo at GNN Network ang aming pumunting programa. Yes po, Kags Butch. At dahil po dyan, mag-umpisa na po tayo dahil nitong linggo lamang po ay nagpalabas po kami sa aming account na ating sinusulong ang Magna Carta for Barangays Act. Ito po ay pwede po ninyong i-download at pag-usapan o ipapasa po ninyo sa inyong council. Pwede rin naman pong gumawa po kayo ng sulat para hindi po masyadong technical po yung magiging usapan. Yes, medyo nga maganda ang naging reception sa ating pinangakong maglalabas tayo, SK Mai, ng copy ng resolution na pwede nating ipasa sa kanya-kanyang konseho, bawat barangay, at may abot naman natin sa ating City Council, sa ating mga congressmen, at saka sa ating mga paborito mga senador. Total naman, ang resolution naman ni expression of sentiments. Ang ating mga interest na kung maaari, ang nilalaman ng batas na yan, kung maaari ay ipasa na sana ang Magna Carta for Barangays Act. Yan po yung technical na pwedeng mangyari po, no? Pero sa ating po mga kabarangay, mga ordinaryo mga mamamayan, kung gusto niyo pong i-share po yung copies po ng resolution na pagbabasihan po naming lahat, mga kabarangay, pwede niyo naman hong i-share na lang. I-share niyo lang ho at ipadala niyo sa mga paborito niyo, kung kakilala niyo po si congressman o meron po kayong kakilala nagtatrabaho kay senator ganito o ganare, napakadali lang po ipakita po at magigets na po nila yan. Hindi ho natin kailangan masyado maging technical. Ganun pa man, marami ho nagtatanong sapagkat marami rin naman mga excited na mga hagawad na pag-usapan na ring resolution na are. At marami din silang nagtatanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga nilalaman. Hayaan nyo hong ngayong episode o ngayong segment na are, bago ho tayo pumunta sa ating special guest, mapag-usapan natin bawat provision na nilalaman ng ating pong resolution. Yes po, Kags Butch. At ito naman po, Kags Butch, ay magsisilbing guideline din po para po sa ating mga barangay officials. Pwede rin naman po nila itong i-modify, depende po sa needs po ng kanilang barangay. Correct. Opo, at dahil po dyan, iisa-isahin po natin ang mga nakasaad sa ipapasa po nating resolution or kasulatan. Unang-una na po dyan, whereas the proposed bills proposes, among others, to declare barangay officials as regular government employees because of the important role of barangay officials and personnel in promoting the general welfare. Hence, it is only fair to recognize their vital role in carrying out government's basic services down to communities around the country. Whereas the proposed bill states that most of the national government's efforts require the support and involvement of barangays, thereby barangay officials and workers should get the same benefits as that of regular employees. Thank you very much, SK Ma. Yan pong first two provisions na nilalaman ng ating pong resolution talks about two things. Number one, pagka pumasa ang Magna Carta, makukonsider po tayong regular government employees. Hindi na po tayo honoraria or honorarium based. Magkakaroon po ang mga barangay officials from kapitan hanggang sa pinakamababang official ng salary. So, salary grade na po ang pag-uusapan natin. Hindi po yung honoraria na napakaliit po kasi through the years, ito na po tayo sa whereas number 2, sa provision, sa second provision, through the years, ang inaasahan talaga ng national government pag-deliver ng basic services sa ating mga komunidad ay ang barangay officials, number 1. Number 2,
nakikita na natin ang importansya ng barangay officials noong nagdaang pandemya. So it is only fair na yung ating pong trabaho na supposed to be minamaliit na barangay lang yan o ganito lang yan. No, it has become very sophisticated, technical, and to a certain extent, a very, very legal approach to a profession. Pwede na natin sabing professionals tayo na government officials sapagkat tayo ay hindi pwedeng wala tayo sa ikot ng gulong ng gobyerno. Dahil tayo mismo ang nagbibigay direkta sa taong bayan ng ibinibigay ng national government. So yan po ang trust. Yan po ang ating aim na yung mga barangay captain na 24 hours na ine-expect na magtrabaho ay magiging kapantay man lang kahit papano ng sweldo ng halimbawa Assistant Secretary of the Government na palagay naman natin nandun sila sa opisina pero ang kapitan pag uwi ng bahay government employee pa rin siya. Siya pa rin ang nagtatrabaho. So it's only fair na ayan nga po tayo ay may recognize po ng ating pong gobyerno. Yes po mga kabarangay, gaya nga po ng nabanggit po ni Kags Butch, ito po ang part na yan sa ating resolution whereas most of the officials and personnel of the 42,047 barangays are currently paid in the form of honoraria, of which amount is determined by the respective funding capacity of each barangay, greatly diminishing their worth as efforts in the delivery of basic services to communities since the pandemic have become more technical, sophisticated, and complicated. Yan nga po, no, hindi na tayo honorarium based pero salary based na po. Ang nakasaad po sa more than 50 bills nakabinbin sa Kongreso, makakapantay na natin ang certain rank na of officials sa gobyerno. Yes. Na yung mga salary. Kanya-kanya kasi mga salary grade yan Pero more than that, alam mo ba, SK, well, of course, alam mo, no? Halimbawa, pag tayo ay nag-traffic o halimbawa ay naghahatid tayo ng serbisyo, bigla tayong nasaktan on the job or napilayan, wala naman tayong malalapitan Unlike yung true government employee or regular government employee, meron niya mga health insurance, May medical benefits benefits. Ang barangay officials, frontline po tayo, wala ho tayo niyan. So it's about time na for the last more than 60 years na nagawa ang barangay government, na nag-umpisa ang barangay government, it's about time na bigyan naman natin sila ng konting respeto. Alam mo ba, SK Mai, of course, alam niyo po ba mga kabarangay, na merong tanod sa amin na nagsilbi ng 25 years. Tumanda na sa barangay, kakasilbi. Pero, wala siya nakuhang retirement benefits man lang. Paano ngayon kung nagkasakit? Alam mo ba kung saan humihingi? Sa aming mga kagawad, kay kapitan, kay tresurera, nag-aabutan na lang po kami. I think para tumaas-taas naman ang tingin, tsaka bigyan naman natin ng dignidad ang ating po mga barangay employees at officers, dapat naman siguro magkaroon na ng mga ganitong benepisyo. Kagaya ng wala naman ding ipon si kagawad. Wala ring ipon si kapitan. Saan ba nag-iipon? O nag-iimpok ang mga government employees o kaya humihingi o nag-avail ng salary loan. Hindi ba all government employees ang kanilang GSIS? Ang private naman SSS. Tayo wala ho. Wala ho tayo. Even yung medical health card na yan, wala ho tayo. Once na maipasa natin, through us getting together, mga kabarangay, hopefully magkaroon ng ganaring perks and benefits. Yes, Huwag na lang po. perks pala. That's the wrong word. Benefits. Benepisyo. Yes po. Dagdag ko lang din po, Kags Butch, sa mga diniscuss po ninyo. Nung nagkaroon po tayo ng pandemic, lumabas po yung topic ng pagkakaroon po ng mga barangay officials ng hazard pay. Dahil po sila po yung pinaka-exposed po sa ating mga communities dahil sila po ang unang-unang nagre-respond sa mga situation po pertaining to the pandemic. Kung maalala mo nga, SK Mai, may naging bisita tayong kapitan dito. Yung kapitan na yon, although yung height ng pandemic, na siya ang kapitan is basically the father of our community, hindi niya, tinago niya sa kanya mga constituents na siya rin ay may sakit. Yes.
Kaya siya nag-uutos, hindi na niya sinabi, nag-uutos pa rin siya sa loob ng kwarto niya, naka-quarantine siya. Pero hindi niya masabi na hindi ako pwede magtrabaho. Hindi po ganun ang barangay officials. Alam po ninyo yan mga kabarangay na hindi niya malalapitan ng senador. Swerte niyo kung makita niyo si congressman. Ewan ko lang kung abutan niyo sa opisina si mayor o kaya si konsehal. Pero ang unang-unang lalapitan ng ating mga kabarangay si kagawad o kaya naandyan pa si kapitan. Kasi yan ang pinakamalapit na serbisyo na mararamdaman ka agad natin. Palagi ko nga po sinasabi, anything that the barangay does or does not do directly affects the community. Pag walang ginawa ang barangay, mararamdaman ninyo. Pag kami ginawa na maganda, of course, ramdam na ramdam natin lahat. I think it is high time, wag po tayong mahihiya na ilabi natin And maraming SK May na nagnenega comments sa Facebook, bakit daw taasan daw yung qualifications pagka ito'y pumasa, kinakailangan ni college level na. Kasama po yan. Opo. Hindi ho natin muna kailangan maging technical. Ang kailangan lang po natin ay magkaisa tayong mga tanod, mga kagawad at mga kapitan na pagkausap natin si congressman o kausap ninyo at saka si senador at sinabi sa inyo na hindi papasayan, teka muna, for the last 17 years, pinapangako nyo and for the last more than 10 elections, palagi nyo dinudukdok sa aming mga muka na ipapasa nyo yan para kayo ay binoto. We kept our end of the bargain and now, nagkakalimutan na naman. Mga kabarangay, ito mga kagawad, sasabihin ko po sa inyo ha. Malapit na eleksyon and this is the time to make noise. Dito tayo mag-iingay. Pwedeng ito na nga lang ang kampanya natin. Huwag na natin bulahin yung ating pong mga constituents na ito. Hindi, dito na tayo mag-ingay. Plus, mag-ingay rin kayo na no to vote buying ha. Pero tsaka na natin pag-uusapan yon. Pero this is the most legitimate way para mangampanya tayo sa taong bayan. And you know what? Kahit nasabihin ng mga senador na walang budget, of course not. DBM na po ang nagsabi na meron. Kaya hindi po tayo pwedeng maniwala na 17 years hindi na ipasa, pero yung Maharlika Investment Bill, 17 days lamang ay pumasa sa committee sa House at ngayon nga, SK May, going to the last stretch. At marami na rin pumipigil, pero pagka talagang papasok ang pera sa gobyerno, mabilis. Pero pagka papalabas at magbibigay ng budget para sa taong mga kinaukulan at deserving, 17 years inaabot against 17 days. I think it's high time na dapat nating maintindihan na there's a disparity when it comes to ang baba ng tingin sa ating mga barangay officials and employees. Yes po, and on that note nga po, Kags Butch, our last point nga po, more than 50 bills na po ang ipinasa po, pero Akalain hindi mo yun. pa po hindi pa po nagiging batas. At marami na rin po tayong mga national candidates na nagkaroon na po ng election at lahat-lahat ay pinangako po sa atin ang pagpasa nitong Magna Carta for Barangays Act. Pero pagkatapos po ng eleksyon ay nakakalimutan na po. Actually, hindi na tayo magkasabi. Kilala niyo pong lahat yung mga nagsabi nung nakarang eleksyon at mga nakaupo po sila ngayon at yung mga natalo, yung mga bata-bata nila, mga nakaupo pa rin ngayon. Eto, mag-eleksyon na naman. Pinupusta ko sa inyo pagkatapos ng eleksyong at hindi natin naipasa to, hindi na talaga ito mangyayari, itong Magna Carta. So ito ang oras natin para mag-ingay at para magbati. SK May, batiin natin ang Speaking ating of pong mga bati magagaling po. na mga kagawad at kapitan. Opo, maraming salamat po sa atin pong mga masusugid na manonood ng mga kabarangay po natin. Unang-una na po dyan, si SK Chairman Estelito Shung Zapanta, SK Kagawad John Blue Malyari, SK Kagawad Sam Datuin Collado, SK Kagawad Kayla Loquenerio, SK Kagawad Jonah Renomeron, SK Kagawad Jam Solmiano, SK Kagawad Ashley Ray Mata, SK Kagawad John Lloyd de la Cruz, kay Cap Doc Montero Marquez Tolentino, kay Kagawad Marlon Algaba, at kay Kagawad Cecil Neng Samson, Kagawad Tessie Santos, Kagawad Emily Cruz, at kay Kagawad Ka Empoy Andrade. Maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ito naman kay Kapitana Erlinda Agan Tapere, Kagawad Emilio Gapo, Kagawad Gomercindo Dimpas, Kagawad Angeline Malinis, Kagawad Josephine Lumo, Kagawad Elazar Alastra, Barangay Secretary Vivian Loyola,
Treasurer Rolando Penuela, Encoder Jemar Amador, SK Kevin Pagente at Kagawad Neser Agan Tapere. Pasensya na at hindi na namin na-mention yung inyong barangay ha. At ako po may kasalanan nyo, hindi ko nasulat. Yes po. At maraming salamat po muli. Meron pa po yata si Kagawad. Yes, si Kagawad Oscar Kagiyat from Barangay Santa Ana Rita, Concepcion, Tarlac. Yes Hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat po muli sa lahat po ng tumatangkilik ng aming munting programa. At gaya po ng sinabi ni Kags Butch, mas lalo pa po namin pagbubutihin para po sa inyong lahat. Susunod po ay isang special na segment dahil napaka-special po ng ating bisita at special din po ang ating talakayan. Kaya dyan lang po kayo mga kabarangay. Magbabalik po kami dito lang Sa barangay tayo.